overflow 'pag sinabi ito yung sobra o labis na biyaya ng Diyos na dumadaloy sa atin. Opo, hindi lang 'to sapat kundi sabihin umaapaw ng umaapaw. Ito ay maaaring sa inyo ng espirituwal, nararanasan natin yung kapayapaan, kagalakan, pananampalataya, o maaari naman ito sa emosyonal at relasyonal. Ibig sabihin yung pagmamahal, yung kabutihan, yung pagpapatawad, baka po umaapaw tayo diyan or yung material o pisikal. Ibig sabihin diyan yung pagkain, marami tayong pagkain sa stock sa bahay, yung may mga savings tayo, may mga imbak tayo, o yung iba pang mga pangangailangan natin patungkol sa mga material na bagay. 'Pag sinabing follows means it happen naturally. Nangyayari po ito ng natural. Ibig sabihin kusang sumusunod, natural na resulta. Ibig sabihin hindi pinipilit, kusang dumadaloy yung atin pong, overflow sa ating buhay. Ibig sabihin kapag ang posisyon natin ay nasa tamang lugar at hindi lang sa panlabas na buhay, ito rin po yung sa panloob natin, sa puso natin at sa espiritu po natin ay dumadaloy po yung overflow sa ating buhay. Kaya nga po lagi natin naririnig, 'di po ba yung Proverbs 4:23, ang sabi po dun, "Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it." Tamang puso, tamang posisyon, at tamang puso ay pundasyon. Amen po ba dun? Kasi ito yung loob na handang itama ng Diyos. Ito yung handang magpatama sa Panginoon. Ito yung marunong magtiwala sa Panginoon, hindi lumalaban sa proseso ng Diyos. Kasi nasa tamang puso tayo eh. Kaya tayo may tamang posisyon sa ating Panginoon. Ang tamang posisyon ay nagreresulta ng tamang puso. Amen po ba? Inilalagay tayo ng Diyos sa tamang relasyon, tamang pagkakataon, at tamang panahon. Sasabihin natin sa ating sarili na nasa tamang posisyon ba ako, Panginoon? O wala ako sa tama? Ano pa po ba tayo diyan? Nasa tama po ba tayo o wala sa tama? Minsan kasi mga minamahal, no po, naiisip natin na nagdeklara ng overflow na hindi pa tayo nakakaranas or wala pa tayong na-experience, nasa 1/4 pa lang ng overflow, naisip na natin na agad na hindi para sa atin ang overflow. Hindi po 'to basta dineklara lang, hindi lang po basta ibinigay ang deklarasyon ng overflow. Hindi ito random, ito ay may plano, ito ay may dahilan, ito ay may patutunguhan. Ito po yung paalala sa atin, ang overflow ng Diyos ay hindi random. Ito ay may plano, ito ay may dahilan, ito ay may patutunguhan. Sabi nga po sa Kawikaan 20:24, ang mahakbang ng tao ay pinapatnubayan ng Panginoon. Ang nilalakaran po natin ngayon ay mayroong patnubay ng Diyos. Hindi lang po ito basta deklarasyon, hindi lang 'to eme-eme lang, hindi lang 'to isang parang putok sa buho na idineklara lang, na naisip lang. Ito ay ipinagdasal, ito ay ipinanalangin, ito ay idinulog sa Panginoon na mayroong patutunguhan yung atin pong deklarasyon sa ating buhay. Hindi pa tapos ang 2026 or either matapos man ang 2026, we will experience the overflow of God. Susunod po sa atin yan, mga minamahal. Kaya sa pagsunod ng overflow, may parte tayo. Ano nga ba yung magiging parte natin? Ano ang magiging parte natin sa ating pong mga buhay? Ito po ay dadako tayo sa ating context na atin pong gagamitin sa Juan, John 15:4, 5. Stay joined to me and I will stay joined to you. Just as a branch cannot produce fruit unless it stays joined the vine, you cannot produce fruit unless you stay joined to me. I am the vine and you are the branches. And you are the branches. If you stay joined to me,
and I stay joined to you, then you will produce lots of fruit, but you cannot do anything without me. Ano ba ang pinaka main position natin para sumunod yung overflow sa ating buhay? Main positions, mga minamahal, unang-una, spiritual alignment. Kailangan nasa spiritual alignment tayo. Ito yung tumutukoy sa pinakamahalagang aral tungkol sa ating spiritual na posisyon. Ang puso, yung isip, ang kilos natin, naka-align mga ba sa willing ng Panginoon? Naka-align po ba sa will ng Diyos? Kung makikita po natin sa John 15:4a, anong sabi doon? Malinaw na sinabi, stay joined to me and I will stay joined to you. Nangangahulugang bang nakaayon tayo sa kalooban ng Panginoon? Nananatili ba tayo sa Diyos para manatili ang Diyos sa atin? Nais ng Diyos na tayo ay ilagay sa tamang posisyon. Pag sinabing, oh, kanan tayo, lahat ng EGG, lahat kanan. Pag sinabing diretso lang, diretso lang. Kailangan nating sumunod sa Panginoon na tayo ay nasa tamang posisyon ng ating Diyos para sumunod yung overflow sa atin. Kung ang ating spiritual alignment ay nasa Panginoon, hindi natin sinusunod ang pattern of this world. Kaya sabi po dun sa Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world. Huwag nating sundin kung ano man ang pattern ng mundo. Pag wala tayong spiritual alignment, ano mangyayari? No experience of God's alignment. Natural. Hindi tayo nagpaalay ng espiritu sa Panginoon eh. So, hindi rin natin mararanasan yung spiritual alignment. Amen? Kailangan meron tayong imbak sa ating Diyos na yung spiritual alignment natin para maranasan natin yung spiritual na pagtutuwid ng Panginoon. Kung nasa tama po ba tayo. Ano lang yan eh, instrumento na kahit may tunog, kung wala sa tono, kung wala sa chords na tama, hindi magiging maayos ang tugtog. Amen? Kailangan nasa tamang tono yung tugtog. Amen? Kung alam nyo po, yung mga nagigitara dyan, kung wala sa tono, apakahirap tugtugin. Amen? Kasi kailangan ng alignment. Ganon din sa ating buhay espiritual, mga minamahal. Kailangan din tayong may spiritual alignment para nasa tono yung ating pong pamumuhay bilang isang Kristiyano. Amen po ba tayo, mga minamahal? Kapag Kristiyano po, dapat makita sa atin yung pagiging Kristiyano. Ang ibig pong sabihin nun, we follow the pattern of God. Sinusunod natin yung pattern ng Panginoon. Kapag pattern ng Diyos, walang pagkaligaw, of course. Hindi kung saan-saan napupunta. For sure, pag napunta tayo sa pattern ng mundo, may pagkaligaw yan ang landas. May neglecting of the Spirit. Nangungusap na ang Diyos sa atin, pero parang hindi pa nangungusap ang Panginoon kasi kinokontra natin yung atin pong spiritual na buhay sa Diyos. Kaya po, binibigay po sa atin diyan, do not conform to the pattern of this world. Kapag nasa tamang linya tayo, mararanasan natin ang tamang alignment ng ating Panginoon. Kaya nga kung ano ang puno, siya ang bunga. Kaya mahalaga kung saan tayo nakaposisyon. Tayong mga anak ng Diyos, nananatili tayo sa Panginoon, kaya nakikita sa atin yung refleksyon ng ating Diyos. Amen po ba? At pangalawa, ano po ang meron? Yung influence of choice. Influence of choice. Naku, dito po sa pagpili. Sa pagpili po natin, dito nagkakaroon tayo ng mga contradiction minsan sa ating sarili. Ang choice ay parang direksyon. Kahit mahal ka ng Diyos, minsan pinipili pa rin natin yung ating choice na hindi nakakabuti kung saan ba tayo mananatili. Kung mananatili ba tayo sa paglilingkod sa Diyos
kung magbabago pa tayo sa paglilingkod sa Panginoon kapag may dumarating na mga pangit na sitwasyon, gini-give up na ba natin ang Diyos? Kaya nga po mahalaga yung influence natin sa pagpili natin, eh. Kapag tama ang choice, kailangan tama yung posisyon natin. At kapag tama yung posisyon natin, nagiging malinaw yung pagkilos ng Panginoon. Agree po ba kayo do'n sa ating, mga buhay? Nagiging malinaw yung pagkilos ng Diyos sa ating buhay kapag tama po yung pinipili natin. Amen. 'Pag pumili tayo ng wala sa lugar, malabo, mga minamahal. Kaya nga po diyan 'no, sinabi ng John chapter 15 verse 5, "I am the vine and you are the branches. If you stay joined to me and I stay joined to you, then you will produce lots of fruit." Malinaw, klaro yung salita ng Panginoon sa ating lahat. Malaki ang impluwensya ng ating choice sa atin pong direksyon. Our choices influence our spiritual flow, mga minamahal. Araw-araw kasi marami tayong pinagpipilian. Araw-araw marami tayong choices sa buhay. Pero ang mahalaga do'n, yung choice natin ay maglingkod pa rin sa Panginoon. Kasi kung saan natin nilalagay yung buhay natin, doon tayo tatanggap. Amen. Kailangan natin magtiwala sa Panginoon, manatili sa ating Diyos. Yung pagpili natin, nakakagulo minsan ng kaisipan. Kasi pagka pumipili tayo ng isang bagay na pinipilit natin na ito yung tama, ang gulo ng sitwasyon, mga minamahal. Maniwala po kayo, napakagulo. Walang malinaw na direksyon kapag ang gusto natin yung pinili natin. May na-experience na po ba tayong ganyan, minamahal, na talagang nagkaroon pa tayo ng choice na parang ang hirap, parang ang bigat, parang ang gulo-gulo, walang kapayapaan sa mga bagay na pinili natin sa atin pong buhay. Na po? Kasi kung nasaan natin inilagay ang ating buhay, doon rin tayo tatanggap. Amen po ba? Agree po ba tayo diyan? May natatanggap po ba tayo sa ating Panginoon dahil pinili po natin ang ating Diyos? Marami po ba tayong natatanggap na overflow? Sumusunod po ba yung overflow sa atin? Of course, marami tayong natatanggap, not financially, pero spiritually umaapaw ka. Ngayon, mga minamahal, hindi lang sa material na bagay, kundi sa puso mo, sa isip mo, sa espiritu mo, umaapaw yung mga bagay na mayroon tayo sa ating buhay. Amen? Alam mo, I have experience talaga na sa buhay na pinili ko talaga yung choice na gusto ko. Ipinilit ko talaga siya, mga minamahal. Pero ipinakita ng Panginoon kung gaano kabigat, kung gaano kahirap yung sitwasyon na piliin mo yung isang bagay na sa buhay mo, parang hindi ka masaya. Pero dahil ang Diyos nagmulat sa'yo, tinuwid ka ng Panginoon. Nagtiwala ka sa Diyos, ibigay ng Diyos yung kanyang nais. Ipinamulat sa'yo na talagang grabe, ang kilos ng Panginoon. Ibang-iba yung sitwasyon, binabago niya yung pangit kapag pinipili mo yung tama sa ating Diyos na buhay. Kaya nga ang bawat desisyon natin ay nakakaapekto sa ating espiritual na buhay. Agree po ba tayo do'n? Ano po 'yan, nakakaapekto sa ating espiritual na buhay, mga minamahal, dahil napakabigat. And number 3, connected to God. Ito po yung ating, main points on posisyon. Kailangan naka-connected tayo sa Panginoon.
Paano ang isang sanga, ang isang bunga na mawala na sa pinaka-vine, ano ang mangyayari sa kanya? Wala na, amen? Unti-unti na lang siyang mawawalan ng pakinabang. Aanhin mo yung ganda ng bulaklak kung mawawalan na siya sa pinaka-vine. Gano'n din po yung relasyon natin sa ating Diyos. John chapter 15, 4b, just as a branch cannot produce fruit unless it stays joined to the vine, you cannot produce fruit unless you stay joined to me. Hindi ka magkakaroon ng bunga, mga minamahal, hangga't hindi ka nananatili sa Panginoon. Amen? Gaya ng isang sanga, hindi makakapagbunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit siya sa puno. Gayon din tayo na kailangan nating manatili sa Panginoon. Kasi kapag konektado sa Diyos, naka-align sa kalooban ng Panginoon. Mahalaga ang pagiging konektado sa Diyos. Useless yung maganda nating cellphone, mga minamahal. Kung walang charger yan, pag nalobat yan, hindi na natin yan magagamit. Ganon din sa ating Diyos. Useless ang buhay natin kung hindi natin pinapagamit sa ating Panginoon. Lagi-lagi ko nga naririnig, maikli lang ang buhay. Mas piliin natin na sumunod, maging konektado sa Panginoon. Amen? Parang cellphone na kailangan mong ng charger para mapakinabangan mo muli. Gumana yung maganda mong cellphone. Ganon din sa spiritual na ating buhay. Mga minamahal, kailangan konektado tayo sa Panginoon. God is our connection. He is our power supply. Power supply natin ng Diyos. Limited kasi yung lakas natin eh. 'Di ba may mga time sa buhay natin na drain tayo, hinang-hina tayo, parang wala na tayong matatakbuhan. Pero manatili ka lang sa Panginoon na konektado, unti-unti kang napapalakas ng Panginoon, unti-unti kang nagkakaroon ng charge, unti-unti kang nagkakaroon ng lakas sa ating Panginoon. Basta hanapin lang natin yung kalooban ng Diyos. Hanapin lang natin yung presensya ng Panginoon. Kaya nga laging sinasabi sa Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." No? Napakagaling ng Panginoon, mga minamahal. Kaya yung pagiging konektado natin sa Diyos, huwag nating alisin. Subukan natin na may problema sa buhay natin kapag wala tayong Diyos, baka maisipan na lang natin na wakasan ang ating kapag hindi tayo nakakonektado sa mga kasamahan natin sa buong church na nagpapalakas ng ating espiritual, na nagbibigay ng kalakasan sa atin, yung mga minamahal nating kapatiran. Kasi kapag ang buhay natin ay konektado sa Diyos at sa mga taong nakapaligid sa atin, nagkakaroon tayo ng bunga. Nagbubunga yung buhay natin, nagkakaroon ng purpose, yung paglilingkod natin sa Diyos. Nakikita natin yung dahilan kung bakit mayroong mga sitwasyon sa buhay natin, kung bakit tayo may mga pinagdaraanan sa buhay, kung bakit dumaranas tayo ng mga sitwasyon na pangit. Kasi gusto ng Panginoon manatili kang nakakonektado sa Diyos para yung buhay natin ay magbunga. Ano yung mga bunga natin? Yung maglingkod tayo sa Diyos, manatili tayo sa Panginoon kahit maraming pagsubok, kahit maraming trials, no? Kumakapit tayo sa salitang nagtitiwala tayo sa Panginoon, yung pananampalataya natin sa Diyos ay nananatili. Ang buhay na konektado sa Diyos ay hindi lang tumatanggap ng sapat, ito ay umaapaw. Hindi lang tayo basta binigyan ng hininga ng Panginoon, mga minamahal.
Binigyan tayo ng hininga ng Diyos para gamitin natin ang buhay natin sa tama, sa ayos, may layunin, may purpose, mayroong, halaga para umapaw tayo at sumunod sa atin yung overflow. Kaya nga dapat nakaposisyon tayo sa ating Diyos. Kung hindi tayo nakaposisyon at konektado sa Panginoon, paano natin mararanasan kung lumalabas tayo doon sa deklarasyon natin ng overflow, mahihirapan tayo. Kaya kung gusto nating mapuno, manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Even though hindi lang 'to sa pananalapi, hindi lang 'to sa materyal, hindi lang 'to sa bagay, puwedeng maranasan natin yung kapayapaan kahit may problema, kagalakan kahit may pagsubok, lakas kahit pagod, may pag-asa kahit madilim ang sitwasyon, may pagtitiwala tayo kahit nakakaranas tayo minsan ng pagkabigo. Kapag tayo ay nakaayon sa Diyos, otomatikong magbubukas yung daluyan ng kanyang biyaya sa ating mga buhay. Kapag konektado tayo sa Diyos, napapalitan ng kalungkutan ng saya. Yung kalungkutan natin napapalitan ng saya. Yung takot natin napapalitan ng pagkapit sa Panginoon. Kapag konektado tayo sa Diyos, nagbabago yung buhay na pangit sa atin. Kapag konektado tayo sa Panginoon, nagiging instrumento tayo ng kabutihan. Nagiging instrumento po ba tayo ng kabutihan, mga minamahal? Kapag konektado tayo sa Diyos, ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi nagbubunga ng kawalan, kung hindi umaapaw yung ating lalagyan, sisidlan sa ating mga buhay. Kapag konektado tayo sa Diyos, ang sakit napapalitan ng kagalingan. Kasi umaasa tayo na may Diyos na magpapagaling, may Diyos na naghihimala kahit imposible pa yung sitwasyon. Pero kung nananatili kang konektado sa Panginoon, mararanasan mo ang tunay na kagalingan sa Diyos. Sapagkat isusupply ng Diyos ang lahat ng ating kailangan. Kaya nga po, may cup overflow. Ito yung ating deklarasyon ngayong taon na ating nilalakaran. Pero ang deklarasyon ng overflow ay may supported. Kailangan meron tayong obedience, no? Ano yung obedience na dapat natin mga sundin? Yung ating mga bininggit, spiritual alignment, yung pagpili natin, yung ating pagiging konektado sa Diyos. Kailangan sundin po natin yan, mga minamahal. Kasi mananatili ang Diyos sa atin kung mananatili tayo sa Kanya. Yun po yung malinaw na binasa natin sa 1:15-4:5. Yung Tagalog po dyan, po, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Ang sanga ay hindi makakapamunga sa kanyang sarili, malibang ito ay mananatili sa puno ng ubas. Maging kayo man ay hindi makakapamunga, malibang manatili kayo sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay magbubunga ng sagana, sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, hindi kayo makakagawa ng anuman. Manatili, ito ang ibinibigay ng Panginoon para maranasan natin yung tamang posisyon sa ating Diyos. Para sumunod ang overflow, kailangan manatili ka doon sa ating deklarasyon. Malinaw ang katotohanan, walang bunga kapag hiwalay kay Kristo. Ngunit kapag tayo ay nananatili sa Kanya, ang bunga ay nagiging natural at tuloy-tuloy. Ang bunga ay hindi pinipilit, kusa tong lalabas. Ito ay resulta ng tamang posisyon at tamang connection po natin sa ating Panginoon. God bless po sa ating lahat. Tayo po'y manalangin sa Diyos. Salamat, dakilang Ama, sa iyo pong pagsama sa amin
Lagi po naming isipin, Panginoon, na ang buhay namin ay lagi naming ilagay sa tamang posisyon para patuloy na maranasan ang overflow sa aming mga buhay. Sa lahat ng aking mga Codon Watchers, ano man ang mga nais ng puso nila, may mga pinagdaanan man sa buhay, pero mas manatiling piling, mas maging matatag, maging connected sa iyo, Panginoon, at i-align ng puso, Lord God, at pumili ng tama. Salamat po sa kanilang buhay. Pagpapala po sila sa amin at naging kalakasan po namin sila. Sa iyo po ang pupurit pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, God bless po sa ating lahat, mga minamahal na akin pong kapatid, na kahit po wala tayong take away, okay lang po yan. Alam ko naman po na magkaroon kayo ng kalakasan sa atin pong espiritual na buhay, mga minamahal. Pagpapala po kayo sa aming lahat at salamat po sa inyo pong suporta sa atin pong gawain. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na araw, Lunes hanggang Sabado. Pagpalain po kayo ng ating Diyos, Ate Cecil. Pas, mag-picture muna po tayo, Pas. Thank you po. Okay. Ayan, good morning po sa ating lahat, mga minamahal. Smile! Smile lang mga piyat. Sige po, ang kaya po magbukas ng camera, magbukas lang po. And 1, 2, 3, smile. Ayun, may humabot pa. Wait. Yan na. Okay, 1, 2, 3, smile. Ayun, maraming salamat po. Okay, salamat po sa inyong mga buhay. Kita-kits po tayo sa ating mga respective church. Salamat po. Bye-bye. Ate Sophie. Po, maraming salamat po. Tapos magpakita tayo Amanda, Pastor Virgilio, Nanay Girlie. In 5, 4, 3, 1, hi Rochelle. Bye po, God bless. Okay, paalaman na po tayo. Salamat po sa inyo po. Bye. God bless. Love you all. Okay po. Ingat. Salamat po.
Hello po, mag-alis na lang po tayo lahat kasi hindi ko po siya ma-encode. Maraming salamat po.